Good afternoon po. Tinatawagan ko na po yung mga kapatiran sa labas. Let's occupy our seats na po dito sa ating congregation. Habang ang iba po inaantok, tayo pong lahat ay tumayo at magpainit po tayo sa pag-aawitan. Awitin po natin ang I'll Fly Away. Bawal humikab, challenge. Okay, on the first verse, all the others sing. Some glad morning when His life is o'er, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away, I'll fly away, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Sing verse. When the shadows of this life is gone, I'll fly away. Like a bird from prison bars that flown, I'll fly away. All together now. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away, I'll fly away, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord sa inyo pong kabutihan. Salamat po sa natapos pong service kanina pong umaga. Nawa, bigyan niyo po kami ng kalakasan. Alisin niyo Lord yung antok o anumang bagay, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, muli ka po naming pinupuri at pinapasalamatan. Be with us in Christ's name. Amen and amen. Be seated, please. Po, makakapuna po tayo. Awitin po natin ang Living for Jesus. First verse, sing. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, blood-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee for the thine atonement, didst give thyself for me. I own no other master, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and
much love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my all. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, worthy I am, doing its duty in His holy name, willing to suffer affliction or loss, deeming its trials a part of my cross. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Amen. Once again, welcome po to Subic Baptist Church. Sana po ay kahit tayo ay busog, amen, hindi tayo pipigit ngayon, amen. Konting tiyaga lang, hanggang 6 lang naman po tayo. De biro lamang po. Pag inaantok po kayo, alam ko po na itong oras na ito nakakaantok, feel free po na mag-CR. Huwag naman po magtatago na sa CR, ha? Pwede po maghilamos, presyo na para po magising-gising. Ano po, no? So, tuloy-tuloy po tayo as we worship God. Wala naman na po tayong first-time visitor. And welcome po. Ayan, batiin na po natin yung mga nanonood po through live stream. Tayo po'y magikutan at magkamustahan kung anong kinain mo kanina, anong ulam, at kamustahin natin ang bawat isa. Amen. Hindi po tayong lahat, no? Kung nakamayan na po natin, iba naman po kamayan natin. No? I'm so glad. All together sing. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this side, for I'm part of the family of God. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Years with Jesus as we travel this side, for I'm part of the family of God. Amen. Makapuno po tayo. Let us sing another song.
Let's sing Because He Lives. On the first verse, all together, sing. God sent His Son. Amen. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. In verse, how sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Amen. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Last verse. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain, and then I stand, gives way to victory. I'll see the lights of glory, and I know He lives. See it to the heart. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Tuloy-tuloy po tayo. As another song, may we stand po para sa ating pag-awit. May Savior's Love. All together sing.
I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. Amen. And wonder how he could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous! How marvelous! How wonderful! And my song shall ever be. How marvelous! How wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no use for his own lips, sweet drops of blood from mine. All in now. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. In pity, angels beheld him and came from the world of light to comfort him in the sorrows he bore my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, marvelous, how wonderful is my Savior's love. Last verse. He took my sins and my sorrows, he made him his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Please open your Bible in 1 John chapter 4, verse 1 to 6. The Bible says, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is in the world. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. They are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. We are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. May the Lord bless his holy word. You may be seated po. I'm just a little flower here, I'm blooming by this rock. Sometimes it feels so lonely in this isolated spot, but living in the valley where he placed me here to grow, I try to do my best for him. He sees me, now I know. God is in the shadows, in the valley here below. He sees one tiny flower as its beauty softly glows. He never
time each tiny detail He controls. Yes, God is in the shadows, He is everywhere I go. He gives me morning sunshine and the cool and gentle rain. He softly smiles upon me as I spend a few short days. He loves me as He made me. He's a loving heavenly King. I'm never all alone. He is always watching me. Yes, God is in the shadow, in the valley here below. He sees one tiny flower as its beauty softly glows. He never fails one time, each tiny detail He controls. Yes, God is in the shadows, He is everywhere I go. Yes, God is in the shadows, in the valley here below. He sees one tiny flower as its beauty softly glows. He never fails one time, each tiny detail He controls. Yes, God is in the shadows, He is everywhere I go. God is in the shadows, He is everywhere I go. God is in the shadows, He is everywhere I go. Amen. Sige po, tawagin po natin yung ating po mga men to gather our offering for this afternoon. At wag po natin kalimutan po yung ating po mga activities. And then mamaya po right after the service, college and career and tribe or youth, ay meron po daw po kayong meeting and together with your leaders po. Ayun po. Ask po natin po si Pastor Sarel po sa ating pong offering for this afternoon. Okay, pray po tayo. Gracious and Heavenly Father, thank you Lord for the morning service at nawa Panginoon, Ikaw po mangusap through your preacher. Thank you Lord for the fellowship Panginoon sa aming lunch. And Lord, bless the hands and the heart Panginoon to give. It is better to give Panginoon than to receive. Thank you Lord for loving us and saving us from the old rugged cross. Ito po muli, binabalik namin. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. The word of my life was a cold, deep, dark place, confusing, painful, alone. My eyes could not focus, no joy filled my thoughts. Anger and pain seems to reign on my heart strong.
Then I heard of God's love, I tasted relief, I felt healing touch my soul. Now I can see Christ died for me. He took my shame and changed my name. I am free. He broke the chains that held me there. His love surround me everywhere. He will supply my every care. I am not alone. No, I am free. Christ came down to earth to fulfill God's own plan, promise for to old and true. Crucified on that cross, paid all sin's cause. He waits to welcome to come, be me made Jew. I was blind on that day, but his healing clay made me whole. My sins fell away. Now I can see Christ died for me. He took my shame and changed my name. I am free. He broke the chains that held me there. His love surround me everywhere. He will supply my every care. I am not alone. He broke the chains that held me there. His love surround me everywhere. He will supply my every care. I am not alone. No, I am free. No, I am free. Now I am free. Amen. Good afternoon po sa bawat isa. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa ating service ngayon pong gabi o hapon. Amen? So, di po tayo magpapakatagal. Hindi rin po tayo magpapakamadali. Ano po? Sakto lang. Nakangiti na po yung hindi makakapagpatagal. Ano po? Yan. Sige po. Tayo po ay magbukas ng ating Biblia po sa aklat po ng 1 John. 1 John. Tatlo po klaseng John dito sa Bible eh. Bali, 4 sila. Pero isa lang po sumulat niyan. Amen. 1 John, 2 John, 3 John, and then the Gospel, the book of John. So ang ating pong tema ngayon pong buwan na ito is hold fast. Hold fast. Ano po? At yung ating pong text na nakalagay po dyan is 1 Timothy 1 verse 13 and 14. At kung babasahin po ninyo yung 1 Timothy na book hanggang 2 Timothy, ay meron pong problema dyan kung bakit naisulat po ni Apostle Paul kay Timothy yung po mga talata po na iyan. Ano po? Pero dito po tayo sa 1 John, basahin po natin yung 1 John chapter 4 verse number 4 na lamang po. 1 John chapter 4 verse number 4.
And the Bible says, "Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world." Ang title po ng ating pong mensahe ngayon pong hapon na ito is, "Greater is He that is in you than he that is in the world." Tayo po'y manalangin. Dakila naming makapangyarihang Diyos, salamat po muli na kami po'y inayaan niyo, Panginoon, na makapanambahan, Panginoon Diyos. Lord, muli, we acknowledge you, Panginoon. And Lord, ikaw pong manguna sa aming pong pag-aaralan na makikita po namin, Panginoon, kahit po mga sinaunang panahon, up until now, itong problema na ito, Panginoon, ay patuloy po. That's why, help us, Lord, to be wise in your word, Panginoon. At ikaw po, Lord, ang siyang manguna. Ang mga salita, Panginoon, na aking sasambitin, nawa, Lord, ay maging purong salita niyo lamang po. Tanggalin niyo nga po, Panginoon, ang aking pong sariling opinyon at motibo, Panginoon, sa pangangaral ng inyo pong salita. Lord, muli, gisingin niyo po ang aming pong mga katawang lupa. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng focus sa inyo pong salita. Ikaw pong inaangat namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. So umpisahan po natin para po matapos. Amen? Kasi pag di natin umpisahan, hindi matatapos. Okay? So ito pong 1 John chapter 4 o yung pong book ng 1 John, wala pong ibang author niyan ay siyempre, si Apostle John. Amen? So pag nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon, ng Bible, lagi po natin titignan kung sino yung nagsasalita, kanino sinasabi, at para po tayo po ay lumago sa salita ng Panginoon. Amen? So dito po sa 1 John, ito po ay family letter, kaya kung napansin niyo po kanina sa ating pong binasa, sa 1 John chapter 4, verse number 4, "Ye are of God, little children." Okay? Para itong isang sulat ng Ama sa kanyang anak. Okay? Ngayon po, ito ay sulat ng ating Ama sa langit. Amen? Sa ating pong mga anak niya dito sa lupa. At someday, we will meet our God in heaven. Amen? Kaya nga po, ang sarap po ng mga awitin kanina na ating pong kinanta. Amen? Alam niyo po, tunay, our life is worth living. Amen? Because He lives. Kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Jesucristo. And ang isa pa pong dahilan kung bakit po sinulat ito pong 1 John, maging ang gospel, that we may know. Amen? Sabi po ng 1 John yan, that we may know na merong pong Panginoon, merong Diyos na nagkatawang tao at namatay, nilibing at muling nabuhay muli. Okay? Kaya po, kung mapapansin natin dito sa 1 John chapter 4, we'll be reading verse number 1, and the Bible reads, "Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God." Amen? Marami po tayong makakausap at makakasalamuha sa labasan, and it seems na parang sa Panginoon. Amen? It seems na talagang yung kanila pong tinuturo sa atin ay tama ayon sa salita ng Panginoon. Ano po, siyempre, salita naman ng Panginoon ginagamit nila. Pero alam niyo po, sabi ng Bible, "Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God. Because many false prophets are gone out in the world." Marami pong bulaang propeta ang nagliliparan dito po sa ating pong mundo. Amen? At ito po ay sinulat ilang years na pong nakalipas. And up until now, ito po ay nangyayari sa mundo po natin. Meron pong problema, meron pong bulaang propeta, merong nagsasalita ng salita ng Panginoon na hindi naman akma sa sinasabi mismo ng salita ng Panginoon. Nakuha niyo po? Kaya po, tayo po ay mag-ingat sa ating pong mga pinapakinggan. Tayo po ay mag-ingat sa ating pong mga binabasa. Amen? Lalo na po sa mga nakikita po natin sa Facebook. At ako po ay nagpapasalamat dahil meron tayong pastor na kung saan ay matalino. Amen?
Pwede ka magtanong sa Kanya. Amen? At pwede ka rin magsaliksik ng sarili mo. One time, meron akong tinanong. Sabi ko, Pastor, ano po ba itong ganito, ganyan? Pwede po ba ito? Okay po ba itong tao na ito na nagsulat ng libro na ito? Amen? Hindi po tayo matalino. Kaya po kailangan po nating mag-aral at maghingi ng advice sa mga mas mataas, mas matagal na mga mananampalataya sa atin. Amen? So hindi po masama na magtanong at hindi po masama na umamin na hindi natin alam. Hindi po dapat tayo nagdudunong-dunungan. Kasi meron pong danger. Pag tayo po alam natin lahat ng salita ng Panginoon, we need to consult, especially sa ating pong mga seniors, senior pastor natin. Amen? Marami pong bula ang propeta na nagkalat po sa sanlibutan na ito. Now, dito po sa unang part ng 1 John, meron po dito ang tinatawag na the family with the Father. Fellowship ito ng anak at ng tatay. Alam niyo po ba, there's a problem pagka tayo ay maraming pinapayagan sa ating buhay na maka-fellowship. What I mean is, hindi naman pinagbabawal na tayo ay makipag-fellowship. Right? Pero, there is a danger pagka kahit na alam natin na yung tao na yan o eto ay iba na yung tinuturo at tayo nakikifellowship and then ina-absorb natin yung sinasabi niya sa atin, little did we know, sabi nga ng Bible, a little leaven the whole lump. Amen? Yung mag-uumpisa yan sa amag, mga kapatid. At next thing you know, yung buo nating pananampalataya, yung buo nating paniniwala sa salita ng Panginoon ay na-distort, di ba? Ay na-destroy na ng mga ka-fellowship natin. It's okay to have a fellowship kung yung ka-fellowship natin ay parehas ng ating pananampalataya. Parehas ng ating Bible na inaaral. Amen? Minsan nga tayo dito po ba, di ba, mga preachers, mga members, di ba? Minsan meron pa tayong mga nasasabi, may mga interpretasyon pa tayo sa Bible na hindi naman tama, right? So yun po ay binibigyang diin dito po ni Apostle John, sabi niya rito, try the Spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Lumilipad. Kung saan-saan lang yan po mga yan. Amen? Kaya dapat po tayo ay mag-iingat po sa ating pong hindi lamang po sinasamahan, kundi po yung ating pong mga binabasa na akala po natin it seems good. At akala po natin makakatulong sa ating pong spiritual. Verse number 2, hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Kasi may mga nagtuturo po na ang Panginoong Jesucristo ay hindi po Diyos. Amen? Pag na-encounter nyo yan, sasabihin sa atin, di ba? Tapos anong gagawin natin? Agree. Agree na lang tayo ba? O kailangan nating magsalita? Kailangan nating ipaliwanag? Ano po bang gagawin natin pagka naka-encounter tayo ng ganito? And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Kaya po dito sabi ng verse number 4, dapat ma-overcome natin yan. Dapat po mapaglabanan natin yan. Dapat po maglagay tayo ng barrier. Dapat po maglagay tayo ng limitation. Amen? Sa ating pong buhay. Alam niyo po, ang pinakamaganda pag may limitation tayo, pag meron tayong muhon na sinusunod sa ating pong buhay, amen? Na ano po yung ating buhay na ililigtas? Yung ating pong buhay. Kaya sabi dito, greater is He that is in you than he that is in the world. Mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoon kung nasa atin na, meron tayong discernment. Amen? Ang Panginoon kung nasa atin na, tayo ay magiging matalino sa Kanya pong salita.
Kaya po kailangan po nating itry yung mga o subukan, itest, tignan, pag-aralan kung yan po ba ay sa Panginoon o hindi. Fellowship is good if its center is the Lord Jesus Christ. Amen? Fellowship is good. Pero dapat ang sentro ng ating fellowship ay ang Panginoong Hesukristo. Ang ating pinag-uusapan, hindi si Chris, kung hindi si Hesukristo. Di ba? Minsan pa nag-fellowship tayo, si Chris pinag-uusapan natin eh. Dapat si Kristo. Di ba? Yung ating pinag-uusapan. Ano po? Fellowship with Jesus Christ will give us guidance. Fellowship with Jesus Christ will give us joy. Fellowship with Jesus Christ will make our life full of joy. Amen? Full of joy. Kaya po tignan natin sa John chapter 15, verse number 11. John chapter 15, verse number 11. Dito po, pagka tayo po hindi nakaka-abide sa Panginoong Kristo, hindi po tayo mamumungat, hindi po tayo lalago. Pero sabi po ng verse number 11, "These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full." So ang context po nitong John 15, pag tayo po ay hindi nasa Panginoong Kristo, fellowship with Him, amen, tayo po ay walang joy sa ating pong buhay. Fellowship with Jesus Christ will give us answered prayer. Amen? Kaya po minsan talagang, madalas, dapat lang na ang ating ka-fellowship, hindi ko naman nialis ang fellowship, magandang ang fellowship. Ang ating fellowship ay ang Panginoong Hesukristo eh. Amen? Pwede mong sabihin sa Kanya lahat. Amen? Pwede mong iiyak sa Kanya lahat. Diba? Yung pang tipong pabitaw ka na, pero sabi ng ating tema, it remind us, hold fast. Amen? Maraming nag-turn away dyan sa Timothy, and even dito sa 1 John, di ba sabi ng Bible, marami ding aalis. Kaya mas maganda po, ang ka-fellowship natin sa ating pambuhay, ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. John 15, o John chapter 10, verse number 10. John chapter 10, verse number 10. "The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly." You see, ang gusto sa atin ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid ko po sa pananampalataya, magkaroon tayo ng buhay at buhay mas masagana. Amen? Buhay mas masagana. So balik tayo doon po sa ating pong binasa kanina sa 1 John. 1 John chapter 4. At sabi po dito in verse number 3, verse number 5, "They are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them." Alam niyo po, pag tayo ay nasa mundo, dapat tayo ay nakaka-impluwensya sa kanila, hindi tayo yung na-impluwensya nila. Amen? Minsan, nakuha na natin yung mga pananalita nila eh. Tama po? Minsan, kinukuha natin yan as maliit na bagay lang. Pero sabi nga ng Bible, ang maliit leaven, pwedeng lumaki sa ating pong buhay. Pwede tayong, ang prutas na maganda, makintab, pag yan ay hinalo mo sa bulok na prutas, mga kaibigan, mga kapatid, ilang minuto, ilang araw lang, makikita nyo po, mabubulok na rin yan. Ganon din po sa atin, spiritual speaking, na pag tayo po, yes, tayo ay nasa mundo, pero sabi nga, greater is He that is in you than he that is in the world. Mga kapatid, we need to walk dito po sa mundo. We need to walk in the light. 1 John chapter 1 verse number 5. 1 John chapter 1 verse number 5 hanggang verse number 7. This then is the message which we have heard of Him and declare unto you that God is light, and in Him is no darkness at all. So if we
are a child of God. God is the light. Amen? Dapat po tayo ay naglalakad ng meron pong liwanag sa ating pong buhay. Amen? Hindi ka magdadala ng bumbilya tapos maglalakad ka. Hindi po yun. Ibig sabihin po nun, the manner of our life. Walk in the light. Secondly, if we are in the fellowship of our Lord and Savior Jesus Christ, if we commit sin, we confess our sin. Amen? Nothing in this room, nothing in this auditorium or in this church na hindi po nakakagawa ng kasalanan. Amen? Kaya po sabi po sa 1 John chapter 1 verse number 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mga kapatid, sabi nga, pinakinggan ko yung mensahe kaninang umaga sa live. Kanina lang nakaupo ako dyan. Sabi po kung di po ako nagkakamali, sabi po ng mensahe kanina, nirelate ko lang po dito sa 1 John chapter 1 verse number 9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Lahat po tayo nagkakamali. And even kahit po tayo ay Kristiyano na. Amen? Pag yan po ay hindi natin inadmit na tayo ay nagkakamali, we are not of God. Sabi po ng Bible yan. Lahat po tayo ay nagkakamali, mga kaibigan, mga kapatid. And the second part of the book of 1 John, it says the family and the world. Kanina, the family and the father, or the children and the family, nasa isang bahay, sinasabihan tayo. Ngayon naman, yung isang magkakapatid, isang pamilya na nasa mundo. It is talking about sa mga mananampalataya. Okay? Kaya po dito, sabi po ng ating pong binasa, there is a false teachers. Diba? Sabi pa po ng mga ibang sulat sa Bible, merong wolf na nagbabalat tupa. Yan po yung mga false teachers. Kaya po mag-iingat po tayo sa ating pong mga pinag-aaralan. It is good na tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon with the guidance of our senior pastor. Amen? Pwede po yun at maganda po yun. Yun po yung pinaka-safe sa ating pong pag-aaral. Yes, we have a Holy Spirit. We have Holy Spirit sa ating buhay na nag-guide sa atin, pero dapat din po tayo nagtatanong. Amen? Pag di ka nagtanong, maliligaw ka. Pag di mo alam ang kasagutan, mga kapatid. Nakikita natin dito, the false teachers. In 1 John chapter 4, verse 1 hanggang verse number 6. Yan din po yung problema. Doon po sa Church of Ephesus, sa pinagpapasuran po ni Timothy, that there is a false teachers. Meron po mga nagtuturo ng mali. Doon po sa lugar na yon, kaya po winarn po siya ng kanya pong mentor. Sabi po ng Proverbs 14, buksan po natin yung ating mga Bible. Proverbs 14, verse number 15. Proverbs 14, verse number 15. Kala ko po, bubuksan doon. Ako na lang pala dito. Sige po. Proverbs 14, verse number 15. Sabi po ng Bible, dapat tayo dyan ay maging wise. Amen? Tayo po ay maging wise sa ating pong buhay. The simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going. Pag sinabing simple, ito yung tao na uto-uto. Amen? Ito yung laging naniniwala. Konting salita, 'di ba, na parang maganda sa kanyang pandinig. Tama nga ito, no? Tama nga ito. Dapat pala wala nang simba ng gabi. Tama ito. Dapat isa na lang yung service ng
ng isang linggo. Maganda yun. Gusto natin yun pag sa ating own desire. Ano po? Pero sabi dito, the simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going. Kumbaga, tinitignan muna po kung ano na yung pwedeng mangyari. 'Di ba? Ang tawag po doon, matalinong tao. Kumbaga, tinitignan na natin yung mga pwedeng maging resulta pag yan ay ginawa natin, pag yan ay pinaniwalaan natin agad, ano po? Pag yan ay ating sinang-ayunan agad, anong pwedeng mangyari? That is what we call a wise or prudent man. Alam niyo po, para po tayo ay maiwas sa mga maling katuruan, amen? May mga nagsasabi kasing Baptist, di ko naman sinasabi na tama tayo mga Baptist. Mali yun. Amen? Kung di mo sinasabi na tama tayo mga Baptist, di mali tayo. Di ba? Plain logic lamang po. So yung Bible na pinag-aralan natin pala ay mali. So tama tayo mga Baptist. Amen? Ayaw niyo po ata. O, tama na lang yung ganun na lang pala sabihin ko. Tama tayo mga Baptist. Amen? Yan, dapat po panindigan natin. Dapat po kaya nating tayuan yung ating pong doktrina. Amen? Dapat po kaya nating tayuan yung ating pong Panginoon na tinanggap, Panginoon na ating pong sinantalapayanan. Parang ang hirap magtagalog, po. So we need the truth. Kailangan po natin ng katotohanan, and Jesus Christ is truth itself. Amen? Siya po ay ang katotohanan. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by Him. May mga nagtuturo na ang tao mapupunta sa langit pag sila ay sumanib sa simbahan. Nothing in the Bible na mababasa natin na pag ikaw ay pumasok sa isang simbahan, ikaw ay nagpamiyembro sa isang simbahan, ikaw ay palangit na. Hindi po yung tinuturo ng Bible. Amen? Ang tinuturo ng Bible ganito, para tayo ay mapakapunta sa langit. Sabi diyan, Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi yung pagiging matalino natin, hindi yung pagiging maganda natin, hindi yung pagiging gwapito natin, amen? Hindi yung pagiging mayaman natin, hindi yung pagiging miyembro natin, kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yan po ang tinuturo ng Biblia when it comes sa kaligtasan. To be born of God through faith in the Son of God. Ano po? 1 John chapter 5, verse number 4 and 5. Basahin po natin 1 John. Saglit lamang po tayo, amen? 2:30. Baka lang po tapos na tayo. 1 John chapter 5, verse number 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. Dapat po tayo, we have a power. Amen? Na malagpasan yung mga katuruan na yan, yung mga malagpasan, yung mga pinagdadaanan natin because we are born of God. Overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Amen? Even ang faith natin, sa Panginoon pa rin po yan. Ang pananampalataya natin sa Panginoon po. Kaya po dito, sa ating pong pinag-aaralan, we need to realize that there is a greater in us. That is the Lord Jesus Christ. Ang Panginoon. Nasa buhay po natin. Nasa buhay po natin. Amen? At dito po kung aralin pa rin natin, yung pong book of 1 John. Okay? Meron pong mga problema dito. Hindi lang false prophets. Hindi lamang po mga katuruan na o mga nagtuturo ng mga hindi ayon sa salita ng Panginoon. Ano po? Kaya ano pong dapat nating gawin? Siyempre, we need the truth and also we need to search the Scripture. Amen? Kailangan po nating i-search yung Scripture. Kaya po kanina sa junior class, lagi ko silang china-challenge doon na pag kayo ay pupunta sa church, dapat meron kayong Bible. Sadly, meron po 2.
out of 20 plus. No? Sabi ng Bible, Proverbs 22 verse number 6, train up a child in the way he should go. You know? Amen? And when he is old, he will not depart from it. No, padala natin yung Bible. At alam niyo po kung paano ko sila ini-encourage, meron silang prize. Di ba? Pag kami dala kang Bible, may prize ka. Ano po? Ganun yung na-encourage. Alam niyo po kung bakit natin ginagawa yon? Para pagdating nila dito sa congregation, sa church mismo, sa auditorium na ito, they know how to behave themselves. Alam nila kung ano yung gagawin nila sa simbahan. Ano po? So we need yung pong mga ganyan pong klase na payo po sa kanila po habang sila po ay mga bata pa. Amen? Not only the false teacher, kung babalik po tayo ng mga ilang mga chapter sa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2, at dito po tayo matatapos sa chapter 2 na ito. Amen? 1 John chapter 2, verse number 15. Sabi po ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Pwede pala po yun, no? Pwede pala po yun. Mawawala yung favor ng Panginoon sa atin. Amen? Iba kasi yun eh. Pag tayo po ay minahal natin yung mundo na ito and that is in the world. Ano po yun? For all that is in the world, the lust of the flesh. Amen? Ayan po yung problema din noon hanggang ngayon po sa mga darating pa pong henerasyon sa ating pong simbahan. Kaya po kailangan natin silang itinitrain. Alam niyo po, naiinggit nga ako sa kanila eh. Sila po natitrain na, bata pa lang eh. Ako po, napunta ako sa church, na-save ako, 19 or 21 years old. Ano po? Yun po yung edad ko, naiinggit ako sa kanila, lalo na sa mga young people na nakikita ko na may mga youth camp, ano po? Kaya dapat po hindi nating i-miss sa kanila yung mga bagay po na yan. The lust of the flesh. Ano po bang ibig sabihin nito? Yung intense. Unrestrained sexual craving. Focus pleasing to ourselves. And it often leads to unwholesome action. Yan po ibig sabihin ng the lust of the flesh. Amen? Sa ating pong binasa. To fulfill one's desire with no regard. Yan na po yung nangyayari ngayon. No regard to the consequences. Unwise. Amen? Hindi na natin tinitignan kung ano yung pwedeng mangyari. Basta kung ano yung desire natin, gagawin ko ito. Kung ano yung naisip ko, gagawin ko ito. Dinidisregard natin yung mga consequences na pwedeng mangyari. True Christian should live selfless and holy life. Amen? Hindi ko po ito pinipreach. Sabi nga kanina sa mensahe ng umaga, kami ang una pong nababatuhan ng mensahe. Amen? So, hindi po ito pinipreach dito, sabi nga kanina, para patamaan kayo. Amen? Ang salita ng Panginoon, talagang tatamaan tayo. Amen? Kaya nga, we need the Word of God. Sabi nga ng 1 Peter chapter 2, verse number 2, as a newborn babe desire the sincere milk of the world that he may grow thereby. Diba? Kailangan po natin ng salita ng Panginoon. At pag tayo po ay nagre-restrain, ayaw nating kumain, ano mangyayari? Magiging malnourished tayo. Pag ayaw nating kumain, yung mama mo, pag ayaw kumain, palo. Dito yun, sa atin, sa ating mga pamilya. Diba? Mga anak ninyo pala. Meron lang kami, nawala pa. Diba? No? Papalo, malnourished, sakitin. Amen? Laging nasa hospital. Pero pag laging kumakain yan, ng masustansyang salita ng Panginoon, amen, tataba, maganda yung muscle, di ba? Kahit na masakit na salita, kaya niya na. Amen? Kaya niya nang lunukin, kaya niya nang tanggapin.
The true Christian should live selfless. Ito yung mahirap eh. Yung mamuhay tayo na hindi inuuna yung sarili natin. Amen? Mahirap po yan. And even ang aking pong sarili ay nahihirapan dyan because, di ba? We are in this world. We are in this flesh. May battle. Sabi nga, battle. Na nilalabanan po natin. We need to live selfless and a holy life. Romans chapter 6, verse number 19. Romans chapter 6, verse number 19. Sabi po dito, I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. Kasi nakita po natin yan, there is infirmity in our flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity, pag sinabing iniquity mga kaibigan, mga kapatid, ito yung kasalanan na nililihim natin. Amen? We do it secretly, we do it alone. Iniquity unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. Yan po dapat ang ating pong ipinamumuhay. But sadly, in our life, in my life, we are selfish sa harapan po ng Panginoon, sa harapan ng mga tao. Romans chapter 12, verse 1, and then verse number 2. Ako'y nagmamakaawa. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. You know, the perfect will of God sa ating pong buhay is to live selfless and to live a holy life. Yan po ang gusto ng Panginoon sa atin. 1 Corinthians chapter 1, 1 Corinthians chapter 1, verse number 2. Pag di po tumunog yan, di natin titigilan. Amen? Pag dumating na lang yung Panginoon, saka tayo titigil. 1 Corinthians chapter 1, verse number 2, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Pag sinabing sanctified, mga kapatid, we are set apart. Okay? Dapat po tayong mga Kristiyano, inihihiwalay na natin yung sarili natin para sa Panginoon. Amen? Dapat binibigyan na natin ng panahon ng Panginoon sa ating pong buhay. Called to be saints with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Ano po? We need to live as a Christian a holy life. Ang tanong po na ngayon pong hapon, tayo po ba ay nag-strive to live a holy life? Alam niyo po sa Bible, hindi po imposible na tayo ay mamuhay ng merong kabanalan. Amen? Hindi po imposible yun. Hindi yung sinabi ng Bible na imposible sa tao na mamuhay ng may kabanalan. Posible po kung atin pong sasadyain. Amen? Pero minsan kasi pag tayo ay sumasadya ng maging mamuhay ng merong kabanalan, merong mga, yung bang tinatawag na kumbaga sa tropa, may killjoy. Diba? Sabihin sa'yo, banal-banalang ka naman eh. Pagka meron pong nagtatry sa ating pong church na mamuhay ng merong holy life, huwag natin ganunin, amen? Dapat matuwa tayo. Dapat tayo ay suportahan siya kasi sinusubukan niyang mamuhay na merong kabanalan. Amen? Ang masakit nun, hindi mo nga na sinusuportahan, di ba? Pinagchichismisan mo pa. Mahirap po yung mga bagay na ganyan sa ating pong buhay. At tayo po ay bagsak sa ganyan pong klaseng mga pag-uugali. Amen? Pagka mayroong nagsuot ng long sleeve, nagkurbata, di ba? Hindi pa yun yung sa ugali, sa kasuotan pa lang, di ba? Pipintasan na natin. Banal-banalan yan. Nakita ko nga yan kanina eh. Di ba? Totoo po. Minsan meron pa tayong
Parang mga grupo ng mga power pop, may mga, di ba? May mga ganun tayo eh. Tumawa po yung dalawang medyo may edad po sa atin doon. Hindi ko po alam kung pangalan niyo po yan. Hindi, pero what I'm trying to say, mga kaibigan, mga kapatid, is dapat, pag merong step up na magmamuhay ng holy life, tama po di ba, Kuya Jolan, Pastor Jolan, no? Pag nag-strive tayo na mamuhay na merong ganong klaseng pag-uugali, maging masaya tayo. Amen? Hindi. Maalala mo pa yung ginawa niyang pagkakamali eh. Holy life. Di ba nga, sa church, nagkakating ka? Diba? Naalala pa natin yun. Hindi po dapat ganon, mga kaibigan. Hindi po dapat ganon. Pangatlo po pala, hindi lamang po the lust of the flesh. Pangalawa, the lust of the eyes. It is talking about covetousness or jealousy. Magkapatid po yan. Diba? Covetousness and jealousy. Kaya na lamang po maglagay ng kanilang last name. Okay po? Yung last name nila. Ibig sabihin ng covet, alam nyo na po ito, covet is to long for with great desire. Yung bang talagang ninanais mo. Gusto ko talagang mabili to. Desire. Siya lang meron, di pwede. Ako din. Diba? Ganon. That is not yours. Covetousness is Satan's tools to distract. Dinidistract tayo ng Satan, binibigyan niya tayo ng kaisipan na magkaroon po ng ganitong klaseng kaisipan. Covetousness and jealousy. Anong ginagawa niyan? Anong consequence niya sa ating buhay? Distract us. And so, therefore, mga kapatid, mga kaibigan, hindi tayo mamumuhay ng selfless life. And then, hindi tayo mabuhay na merong holy life. Amen? To distract us from pursuing the only thing that will ever make us happy and content. Saan po yun? That is, sa ating pong Panginoon. Sa ating pong Panginoon. Basahin po natin 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6, verse number 6 hanggang verse number 8. At tayo po ay malapit na pong matapos. Pangalawa ko na po yan. Pag pangatlo po, sigurado na. 1 Timothy 6:6, sabi po ng Bible, but godliness with contentment is great gain. Okay? Amen? But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. Amen? Alam niyo po, mahirap din maging kontento pagka meron tayong tinatawag na the lust of the flesh o the lust of the eyes. The lust of the eyes. And lastly, this afternoon, amen? Lastly, this afternoon, mag-isip na po kayo ng mga pupuntahan ng pamilya niyo po, amen? Sa Ayala ba? Sa mall ba? Pwede po yan pagkatapos po ng church. And then lastly, this afternoon, the pride of life. First John chapter 2, verse number 16. Ano po? Pag sinabing the pride of life, pinopromote mo yung sarili mo. Amen? Tignan niyo ako. Di ba? Pinopromote natin yung sarili natin. Alam mo ba, kaibigan, kapatid, sa Bible, ayaw ng Panginoon ng ganyan. Sabi niya nga, ang ma-pride, ibinababa niya. At na-experience ko yan, amen? Sino pong naka-experience niyan? Taas ang kamay. Na-experience natin yan. Pag tayo ay nagyabang, ibinababa tayo ng Panginoon. Pero na-experience ko rin na ako yung nagpakumbaba, inangat tayo ng Panginoon. Nakita po natin, yung prinsipyo ng Proverbs, ng Bible, ay totoo. Dahil yan po ay galing sa Panginoon. The pride of life, self-promotion, arrogance. Ganyan po tayo, di ba? Arrogante tayong tao. Okay, mayabang tayong tao. Di ba? Wala pa tayong sinabi, nagmamayabang na tayo. Totoo po yan, ganyan po tayo mga tao.
Mayabang po tayo sa harap ng Panginoon at sa harap ng mga tao. Let's look doon po sa Genesis. Balik naman tayo sa may Genesis. Sabi ni Sister Jenny, naabangan niya, let's pray. Nakikita ko din eye contact di ba? Pag may eye contact ka, sabi ko Genesis chapter 3. Parang hindi ko kayo nakikita. Ano po? Tignan natin lang kasi yung pong mga inaral po natin. Ano po? Genesis chapter 3, verse number 6. Ano lang po yun? Extra lang. Ano po? Sabi dito, and when the woman saw the lust of the eyes, that the tree was good for food, the lust of the flesh, and that it was pleasant to the eyes, the lust of the eyes, and a tree to be desired to make one wise, the pride of life. Gusto natin lahat matalino tayo. Amen? Nagtanong ka doon, Brad, anong 1 plus 1? Sinabi ng brother mo, 2. Hindi 2. 3. Diba? Sinabi yan ng kanta. 1 yun Diba? Lahat tayo nagmamatalino. Yan ang pinakagusto natin. Alam niyo po kung kaya nangyari na nagkasala sila dito? Hindi lamang the lust of the eyes Okay? Sabi doon sa Genesis account, pwedeng silang maging katulad ng Diyos. And gusto natin yan. Di ba? Power, position, amen? Gusto natin yan mga tao. The pride of life, desire to make one wise. Paano po natin paglalabanan yan? Alam niyo po, sa buhay pananampalataya, yes, may battle. Pinakita ng Panginoon, amen? Merong battle. Kailangan natin mag-hold fast, hindi tayo dapat bumitaw, sumuko. Okay? Kailangan natin maging matalino. Pero binigyan po tayo dito sa Bible din kung paano natin ma-overcome yung pong mga bagay na yan. Okay? Ephesians chapter 6. Ito, last na po na dito tayo matatapos. Totoo na. Ephesians chapter 6, verse number 11 hanggang verse number 17. Okay, pinakita po dito yung mga pananggalang ng isang mananampalataya. Nakuha po natin yung pong buong mensahe. Merong pong problem, merong solution. Ephesians chapter 6, verse number 11. Sabi po ng Bible, this is the warrior's armor. Put on the whole armor of God, sa Panginoon pa rin, that ye may able to stand against the wiles of the devil. Sabi, that ye may able to stand. Okay? Kasi may labanan For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God. Pag sinabing whole armor of God, the Word of God. Amen? Huwag pong kung ano-anong armor yung dinadampot natin. The whole armor of God. That ye may be able. Di ba? Nakita natin, pwede pala. That ye may be able to withstand in the evil days. Mga kaibigan, mga kapatid, this is the evil days. Pwede pala tayong makalaban, makatayo. Dapat meron tayong armor. And having done all, to stand. Kaya minsan di tayo makatayo sa pananampalataya natin, we don't know yung ating Biblia. Yung laban. Verse 14, ito na naman. Stand therefore, having your loins girt. Therefore, about with truth. Dapat daw meron tayong katotohanan. Alam niyo po yung dito sa atin, sintron natin. Pagka wala tayong sintron, tapos lawlaw yung pantalon natin, ang hirap po, di ba?
Lalakad ka lang, aangat mo yung ano mo pa. Paano kung maglalaro ka pang touching runner? Hindi ka makahabol, di ba? Nataas-taas mo pa yung ano mo. Sabi dito, stand therefore having your loins girt about with truth. Para po tayo ay makalaban o ma-overcome natin yung mga problema na ito, we need the truth katulad ng kanina na ating pong binasa. Okay? And having on the breastplate of righteousness. Pag tayo po ay merong katotohanan at katwiran ng Panginoon, breastplate of righteousness. Amen? Alam niyo po ba unang inaatake ni Satan? Isip at puso. Kaya nga sabi ng Bible, magkaroon tayo ng katotohanan. Magkaroon tayo ng breastplate of righteousness. At sabi pa po dito, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Alam nyo, isa rin po para tayo ay maka-overcome ng mga ganito pong klaseng problema, dapat matuto tayo mag-witness. Opo, ibisi natin yung ating sarili sa pag-share ng gospel. Amen? Marami tayong dumating po na tracks dyan, no? Hingi lang po tayo kila Pastor John Mark, kila Brother Prince. Diba? Maging busy tayo. Alam niyo po, naranasan ko yan eh. Experience, personal experience. Sabi ng Bible, an idle mind is a devil's workshop. Pag ang ating isip po ay bakante, walang ginagawa, marami tayong maiisip. Opo. Hindi niyo po ba naranasan yan? Naranasan ko po yan. Idle mind. Lumilipad yung isip mo, kung ano na may isip mo, kausapin mo na yung, wag lang ganun, kausapin mo yung ibon. Di ba? Pag ang ating pong isip ay idle, marami pong papasok sa ating pong isip na hindi maganda. There is a gospel of peace, a shield of faith, and verse number 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kailangan po natin the whole counsel of God. Buong Biblia. Buong Biblia, kailangan po natin sa ating buhay. Amen? Marami po ngayon sa Facebook. Ako po, hindi ako nahihiya magtanong. Huwag din po tayo mahihiya magtanong. Hindi ako nahihiya magtanong sa senior ko, sa kuya ko, ano ba to? Paano ba to? Sa pastor ko, di ba? Ano bang ibig sabihin nito? Hindi naman tayo BO pag nagtanong eh. Ibig sabihin nun, gusto nating matuto. Amen? Gusto nating matuto. How to overcome all of these problems sa ating pong buhay? Simply, we need the Word of God. This is the answer. The Word of God. Habang tayo po ay nakapigit at nakayuko, tayo po ay mananalangin. Pagtapos ko pong manalangin, ay tawagin ko po yung ating pong pastor para po sa last invitation. At kung ang Panginoon po ay nangusap sa bawat isa po sa atin, kindly talk to God while you are praying. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay po, Panginoon, kami pong mga tao ay needy ng inyong pong salita. Kulang pa, Panginoon, kami sa pag-aaral ng inyong pong salita, Panginoon. Lord, tunay, marami pa pong oras kami sa mundo na ito kaysa, Lord, sa inyo po, sa inyo pong salita. That's why, Panginoon, pag may narinig kami mga doctrine, kami po'y madaling nagsusway, madali kami nag-give in, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, bilang isang anak niyo po, na maging wise. Siya sa atin, Panginoon, ng maigi, yung aming pong mga nababasa o mga sinasabi, Panginoon, sa amin. Lord God, patawad po sa madalas na kami po, Panginoon, ay mga tamad na Kristiyano. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging masipag sa iyong salita, sa iyong gawain,
na pinagkatiwala po, Panginoon. Lord God, ikaw na nga po ang siyang manguna. Ikaw po ang kumausap sa puso ng bawat isa, Panginoon. At lahat po ng ito, Lord, ay aking pong itinatagubilin lamang, Panginoon, sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Sige po, tayo po tayong lahat. At tayo po ay magkaroon ng konting invitation. Ano po, no? At alam ko na karamihan ay inaantok. Pero let's think about the message for this afternoon. Yung sinasabi ng verse number 16 na ating ding pinag-aralan ngayon, ito yung mga kalaban na kung saan ay mahirap mapagtagumpayan. Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Bakit binibigyang pansin ito ng tagapagsulat ng 1 John? Para makita natin na hindi dapat natin ito mahalin. Hindi dapat natin ito pukusan. Bakit? Kasi tayo po ay mapapahamak. Kaya po sa hapon po na ito, tayo po ngayon ay pumikit at yumuko at alalahanin natin ang mensahe. Kaibigan, kapatid, mapapahamak tayo kapag minahal natin ang mundo. Gusto pa ba natin habang tayo ay nagigiliw sa mundong ito, yung ginagawa ng mundo, sang-ayon tayo sa gawain ng mundo, agree tayo sa mga bagay-bagay. Alam niyo po, mas maganda na tayo ay kaayawan ng mundo, pero meron namang Panginoon na kung saan nandyan at handang mahalin tayo. I challenge everyone this afternoon at tayo ay mag-focus sa Panginoon and to follow Christ sa ating pong buhay. Kung yan po ang desisyon ng iyo pong puso at isip ngayon, pwede ka pong lumapit sa harapan to decide that I will follow Christ, that I will serve Christ, that I will love Christ more than this world. At habang tayo po ay aawit, tayo po ay kakanta para sa Panginoon, would you decide this afternoon to follow Christ as your personal Lord and Savior ng iyong buhay? At para sa mga mananampalataya, ito yung paalala sa atin na huwag nating mahalin ang mundo. Because mahalin natin ang unang nagmahal sa atin. Sir Francis. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No one will lead me, still I will follow. No one will lead me, still I will follow. No more go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back.
Amen, amen. I hope na tayo po ay na-bless. Amen. Ito po yung tinatawag na Lord's Day. Amen. At purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan. So mamaya, sabi ng preacher, pwede na tayong gumala. Amen. Pero wag tayong sasang-ayon pa rin sa mundo, ha. Sabi ni Pastor, pwede nang gumala, pwede nang magsanmig, tsaka inuwag. Amen. Still, this is the Lord's Day. Amen. Pwede po tayong mag-fellowship, pwede tayong pumunta kung saan, pero wag nating kalimutan yung Panginoon. Amen. So, baunin natin yung salita ng Diyos sa buong buhay natin. Amen. And then last, College and Career and Thrive, meron po kayong meeting po together with your leaders para po, I think para po yan sa, sa banquet po na ating pong gaganapin. So, manalangin po tayo. Muli, Panginoong Diyos, salamat Lord sa inyo pong salita na nagpaalala, Panginoon, sa amin na itong mga bagay na ito, Panginoon, ay kailangan po namin. At ito po ay ang aming pong i-apply sa buhay na hindi po namin mahalin ng mundo, Panginoon. Pagkos kami lamang po ay isa pong tao dito, Panginoon, na naninirahan lamang. And someday, kami po ay merong pong uuwian, doon po yun sa langit kung kami po ay merong pong relasyon, Panginoon, sa inyo. Bless you, Lord, ang bawat isa. At ingatan nyo kami as we go home, Panginoon, sa aming pong mga sariling tahanan. Lord, we thank you, Lord, for your word, and we appreciate, Panginoon, ang bawat isa na nandito at sa mga nagdala, Panginoon, ng mga pagkain, nagdala, Panginoon, ng kanila pong mga pitch in, Panginoon, para po sa service po na ito. Lord, bless them according to their works, O God, at ingatan niyo po kami, at ikaw ang aming pong pinupuri, pinapasalamatan in Christ's name. Amen and amen. And all God's people say, Amen, amen.